Hello Kathden fans! So ito ha, may dalawa na naman tayong big revelations dito sa naganap doon sa bench fashion show. Unang-una nakita nyo, kumakain silang dalawa. O sabay, hindi ko alam kung sabay itong oras, pero tingnan nyo ha, ang susunod na mga eksena. Ang wardrobe sa dressing room ni Ma'am Catherine na ginamit niya ay kapareho ng wardrobe ni Pops Alden. Ano to? Niloloko nyo kami? So sorry po. So ito ha, revelation na naman ito, no. Parang wala silang parang wala silang reaction dun sa may unang bungad nila, dun sa may fashion show. Pero ito nung nakita natin nagsilabasan na ang mga ebidensya, no. Ang unang napansin talaga ng mga nag-comment dito ay pareho sila ng wardrobe, no. Parang pareho rin sila ng kinakain, mga kasombrero and mga kapantas. So marami tayong updates, no. Talagang iniisa-isa ko lang kasi ni-ready ko lahat ng ebidensya, mga kasombrero. Mga kasombrero at mga kapantas. Tapos may yung isang revelation natin ito, sa likod pala, 'di ba, sa backstage bago silang kumbaga lumabas, nakuhaan ng ibang angle, no. Syempre, no, maraming doon ng mga tao, halos lahat doon may camera, may cellphone, mga kasombrero. So si Alden Richards, ang bodyguard bantay na huli, Richards ang kasi tingnan nyo sa likod doon, nakatingin siya doon, no, kasi kung nakaharap kayo doon sa may backstage ay nasa left side siya, si Ma'am Catherine naman yung nasa right side. Tapos si Sir Ben Chan yata yung kasama ni Sir Alden doon sa side na yun, no, sa left side, mga kasombrero and mga kapantas. So grabe, no, akala natin parang wala lang doon sa may labas ng stage, pero nalaman ko pa dito yung time pala na hinimas-himas ni yung likod ni Ma'am Catherine, hinaplos-aplos yung likod niya. Kasi diba kinakabahan si Ma'am Catherine, so parang inaano-ano niya, no, parang pinapamper niya, mga kasombrero. So yun palang kwento nun. Tapos chini-cheer niya para mawala yung kaba ni Pops Alden, mga kasombrero, or ni Ma'am Catherine. So grabe, no, dito makita na sabihin mo na wala silang pansinan dun sa sa may harap mismo ng mga tao. Ano to, parang didmahan agad after ng Hello Love Again, tapos sabihin pag in-interview malalim yung relationship nila as friends. Huwag mo kaming lokohin, hindi kami isnilang kahapon, de joke lang po. So pinapatao ko lang po kayo. So ito ang ating dalawang revelations or big revelations, mga kasambreros and mga kapantas, na kumbaga binantayan talaga ni Pops Alden si Ma'am Catherine habang lumabas. Kasi akala natin, kasi diba hindi nakikita dun sa harap, pag nasa backstage ito, ibang angle, nakita natin na nakabantay pala dun si Pops Alden. So akala natin mag-isa lang lumabas si Ma'am Catherine kasi nga hindi nakikita sa harap ng stage ang mga tao sa likod ng backstage, no. Ganun po siya, mga kasambreros. And then ito, congrats kay Ma'am Catherine kasi nag-post ang Philippine Daily Inquirer. Na-feature siya ng March issue nila, no. Philippine Daily Inquirer, sabi dito, celebrity and influencer, women power sa 39th Bridging Generations, Empowering Communities. So seizing the day, strengthening the future. So parang ito, issue ng March ng Philippine Daily Inquirer, mga kasombrero, na feature po siya. So this was posted po kahapon. So congrats kay Ma'am Catherine kasi siya yata yung ambassador ng parang isa sa mga malaking women organizations dito sa bansa. Kasi di ba March is sineselebrate nila yung Women's Month sa buong mundo. Tapos dito sa Pilipinas ay siya yung parang ambassador or main ambassador, mga kasambreros. So syempre marami pa mga influential, no, na mga babae sa lipunan, pero sa artista siguro na masabi nating sikat at saka number one ay si Ma'am Catherine po. And then si Pops Alden naman ay nag-post din sila ng parang registration reminder para sa Lights Camera Run sa takbo para sa pelikulang Pilipino sa May 11, 2025. So sabi niya dito, register now. Nasa Central Park ito gaganapin, no? Central Park, SM Bay by the Bay, Mall of Asia, Pasay City. So sponsored by BDO, Myriad, of course, yung kanyang company, Mowal Fund, tapos kumuha sila ng mga artista, mga kasambreros. So talagang loyal din ang BDO kay Alden, no? Kahit anong project niya ay talagang sinusuportahan din nila, mga kasambreros.
So register na daw po kayo mga kasambreros. Parang pwede rin kang i-type sa Chrome or sa internet browser ninyo mga kasambreros na magpa-register sa Lights Camera run sa May 11 mga kasambreros. So May 9 ang birthday ko, May 11 yung sa kanila. So wala, share ko lang po. And then ito, last item natin, although hindi ito bago ha, pero sinare ng isang admin yung video na ito kasi sinearch ko yung, tingnan ko sa Instagram at saka sa Facebook ni Ma'am Catherine, wala, hindi ito naka-upload. Parang in-upload lang ng admin, pero matagal na itong kanyang photo shoot sa Realme 14 series 5G photo shoot ito mga kasambreros. So yan po, sobrang ganda naman Catherine, para siyang dito sci-fi na character yung kanyang itsura, yung kanyang dating dito mga kasambreros. Alright, yun naman po ang ating Catherine items para po sa ating Word of God. Sobrang ganda po nito. Nothing, or for God nothing is impossible. Luke 1:31, for with God nothing will be impossible. So ang scenario po na ito, Luke 1:26-38, ito po yung eksena na kung saan si Angel Gabriel ay binisita ang teenager na si Mary, okay, and foretells the birth of Jesus. So si Jesus Christ, yung long-awaited Savior and the Son of God. So siya yung inantay talaga ng mga Hudyo, no, ng mga Israelita at ng mga nanampalataya sa Diyos na Messiah na darating. So the angel reassures the young virgin, si Virgin Mary, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son. You shall call his name Jesus." So that's Luke 1:30-31 mga kasambreros. So syempre na-confused, no? Sobrang napatulala siguro si Mary dito na sabi niya, paano ba ito mangyayari? Virgin siya, no? Wala siyang, she never encountered any intercourse, no? Ganon mga kasambreros. Gabriel answers, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called the Holy, the Son of God." So ito mga kasambreros ay isa sa mga, actually hindi isa ito yung pinaka miraculous act na ginawa ng Panginoon na ang isang maliban sa time nila Abraham and Isaac na sobrang tanda na nila, ay nagkaanak pa rin sila, no? Si Isaac yung kanilang anak. Tapos dito naman ay walang intercourse, pero nagkaroon ng intervention ng divine and powerful God, kung kaya nagkaroon ng miraculous work ang Panginoon through the life of Virgin Mary. So si Virgin Mary po ay isa po siyang example ng ng paglilingkod sa Diyos, kasi nakatagpo ng favor, no? Ang Diyos sa kanya, ibig sabihin ay hindi siya kinalulugdan siya ng Diyos. So tayo din dapat ganon, but Mary should not be worshipped, no? Ganon siya. So she's an example of faith kay Panginoon or kay Lord mga kasambreros. God's messenger announced two human impossibilities. So divine miracles God was performing. God's messenger announced two human impossibilities. Divine miracles that God was performing, or that God will be performing mga kasambreros. So sabi niya dito ay si Mary nga ay virgin, hindi siya magkakaanak. Tapos yung si Elizabeth naman, na tatay or nanay ni John the Baptist. So parang pareho silang sabay silang ginawa ng miracles ng Panginoon. So one explanation remains, with God nothing will be impossible. So walang imposible talaga sa Panginoon mga kasambreros and mga kapantas. That is why the Lord encouraged the faith of other saints with similar words. When Isaac's birth was promised to Abraham and Sarah, God said, "Is anything too hard for the Lord?" So sa Old Testament, so gaya na mention ko kanina, si Abraham po ay sobrang tanda na, and Sarah. So kung kaya nireassure ni Lord na may imposible ba at may mahirap bang gawin para sa Panginoon? "I will return about this time next year, and Sarah will have a son." So that's Genesis 18:14. Many Bible figures have declared that nothing will be impossible with God. Sabi ni Job sa chapter 42 verse 2, Jeremiah 32:17, Jesus himself testified, "With man this is impossible, but with God all things are possible." So that's Matthew 19:26 and Mark 14:36. So yung ito po mga kasambreros ay reminder po sa atin, no, na walang imposible sa Panginoon.
maaring good thing or bad thing ang mangyari sa atin. So walang imposible. So pag bad thing, God allowed it because maybe because He wanted to discipline us, He wanted to redirect or correct our paths, or maybe because mali na yung ginagawa natin. That is why kailangan ng disiplina, kagaya ng isang magulang na dinidisiplina at tinatama at kinokorek ang anak. So ganun po mga kasambreros, kasi ikakasama natin sa huli. Wala namang hindi naman inaalaw ng Diyos kapag ikakasama natin. Okay? Kapag ikakasama natin na nakita natin sa una, in the end ay yung saving grace, no? Yung amazing work pa rin ng Panginoon and His favor will be upon us kung siya po ang nag-provide at inlaw niya yung mga bagay na sabi natin na mahirap, na full of challenges, no, full of trials. So may rason ang Panginoon, and His reasons will always be valid. And for our growth and development and benefit pa rin mga kasambreros kapag tayo po ay nagtitiwala at may pananampalataya sa Kanya. So let us always trust God that nothing will be impossible. Maaring sa finances, maaring sa pag-aaral, maaring sa trabaho, maaring we've been praying for promotion, we've been praying for our sons and daughters na sana ganito, ganyan, no, maging sila, may pangarap, so matupad na pangarap. So marami po mga kasambreros, but in the end, no, let's trust the process of God because He Himself, no, sabi niya, ni-reassure niya sa atin at ni-remind niya tayo na walang imposible sa Panginoon. Alright, salamat po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our God. With God, nothing is impossible. Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros ng Kapantasan. Paalam po. I love you.